Ito yung bago natin, no? 2021 ito. This was distributed before the election of 2022 national and local election. Ng opisina. Dahil weekend naman yun, uuwihan mo ng alas 5. Dahil pag weekdays, ibang usapan. Pag weekdays, bago pag 6:30 o bago mag 7 ng umaga, nandun na ako dapat sa office. Tapos, bago, yun ang pinaka-late ko na nadating ng R3, 6:30. Dahil ang pinakamaaga ko, 6. Ang pinakamaaga ko na makauwi is alas 9 ng gabi. Ang pinaka-late ko uwi is alas 2 ng madaling araw. Kinaya niyo yun? Sa almost 4 years ko sa R3, nag-online na ginagawa ko. Weekend or kuan. Ngayon, dito tayo sa PCR. Kaya yun ang tinatanong ko sa inyo itong manual na to. Dahil halos andito naman lahat ng trabaho natin. Hindi lang natin inintindi. Kaya nagagulat ako. May PICE tayo. May directive naman anong i-lecture sa PICE. Iwan ko lang kung anong gamit yung POP. Baka yung ginamit yung POP yung hindi ako nagkakamali, yung sinundan ito na edition is 2015. 2015 or 2013. Ang sinundan ito ng manual na to. O 12 na, sabi ni ate eh. Dahil ito siya, it was developed dahil nung marami noong mga bulilyasyon ng PNP. Kaya nga, dati, kalahati lang ito, yung maliit. Tapos, mas manipis pa dito. Ngayon, dahil marami ang sinulat, nilakihan ng konti ang font, then marami ang nadagdag. Diba? Yun ang kuha natin dito. Kaya ngayon, why I'm trying to drive here is that mayroon tayong mga patrolman dito, mayroon tayong mga corporal na dito. Kung hindi naman kayo chief, anong maipapala namin sa inyo? Dahil sigurado pagdating ng station, do you think you will relay it to your senior? Or to your, lalo na sa inyo chief of police? Kung ano ang gusto namin ipa-implement? This is the main purpose. For all you know, supposedly this is a family conference of entire CAD family. When I say CAD family, kasama doon ng PIO, CAD, pati yung unit namin, yung applicant. Na madalas ninyo sinasabi na nagdo-duplicate kami. Hindi kami duplication. Tingnan niyo yung gawa ninyo, pati gawa namin. Kung paano gumawa yung unit namin. May pinaghuhugutan yun. Tingnan nyo yung CAD ninyo. Yung outreach yung sinasabi, pati outreach namin, iba kami pag mag-outreach kami. Kaya hindi kami nag-duplicate. I'm not defending my unit, but I'm just enlightening you. Nandiyan na kayo sa inyong office, I hope hindi kayo pareho ng mga ibang officers, at taga ng PNCO, na pag nakakausap ko, ang sinasagot lang sa akin, ay sir, hindi naman kasi ako magtatagal ng kakad. Pag-TO lang yun, sir, para mapunta ko ng tiniti. Ay, sir, hindi ba naman kasi ako magpupul kernel? Hayaan nyo lang muna sentence na. Di ba? Kailan yun mahihintayin pag nagkaugat na yung maling gawain natin? Tareho sa ginagawa nyo ngayon. Sino dito yung taga-probar? Taas kamot. Taas kamot yung mga taga-probar mismo, yung kahit saan. Maguindanao, or yung taga rito talaga sa area ng Kuwait. Tingnan natin kung ilan sila. Taas kamot. Sige, tingnan natin. Hindi siya hindi probana dito yung kuwan ba sa buong Maguindanao, Arba.
Lahat naman Mga sa bar. taga-bar. Majority. You see? Ikinayan nila silang bar eh. Ikinayan Pero nila bar ba? sa nakikita ko, Taga-bar tayo sa lahat. nangyayari dito sa atin, sa inyo Maliban kung may is taga-Cagayan dito. parang wala kayong malasakit sa program. Oo, kita mo na. Direct, ulitin ko, pasensya na kayo sa mga binibitawan akong salita. Dahil ganun talaga ako. Okay lang yan, sir. Wala kayong malasakit sa inyong lugar. Taga rito kayo. Pag-inahon. Siguro hindi kayo nasasaktan pag sinabihan, pag nakikita kayo sa social media. Sanay na kami dyan. Pag eleksyon, marami talagang patayan. Sanay na kami dyan na ang pulis, wala talagang ginagawa yan. Si pulis kasi kay mayor yan. Kay governor yan. Ako, gentlemen and ladies, dumaan din ako pagkahete. Hindi nga lang nakapag-PD pa. Pero, umakyat ako sa hagdanan ng commission sheet. Dahil dati rin akong PO1. I've been with your ranks. Batira si sir. Kaya lang hindi ako nag-PO2 dahil pumasok ako ng academy. Ayun. Pero sa SAP, nagsimula ako team leader lang. Team leader, naging deputy chief ng isang division ng section, hanggang umakyat ng expo ng company, nag-company, nag-battalion commander, tapos DPDO ng province, then 2 beses pabalik-balik ng R3 dahil wala ko ibang makakapagawa na walang tulugan na official. Kailangan nila yung official na hindi natutulog, yung sinasabi ni Kuya James na walang tulugan. So, again, nandito kayo because of the purpose. Supposedly, this our family conference is an overdue. Naking request sa inyong chief dito sa angkan ng proba. Ulitin ko ha, separate unit kami. NSU kami. Ang mother unit namin is the Police Community Affairs and Development Group, the former PCIG. For all you know, mas nauna kami nag-anniversary kaysa sa PCR. Mas matanda kami sa PCR ng 3 taon. Kaya mas bago lang ang PCR. Dahil naunang na-create ang PCIG. Kaya lang napakapag-rename kami, kaya PCIG na. Ang DPCR hindi nakapag-rename, pero nagulat kami bakit nag-rename ang regions. Diba? Kaya yun ang reason kung bakit siguro yung ginagawa ninyo is yung luma pa rin style ninyo. Yung santinig pa rin pati sa bayan. Alam niyo yung santinig pati sa bayan, diba? So, dahil yun ang ginagawa ninyo. Yun ang ginagawa niyo sa santinig sa bayan ng Juan. So before I will proceed with my lecture sa inyo, ito lang ang pako sa inyo. We are in a one family, God family tayo. Dapat meron tayo one language, one mission, and one goal. Anong ating goal? Yung matagal na nating battle cry ng PCR. Ano yan? O, tingnan natin. Sino yung matagal? Siguro gumalang tatas ng kamay. Pag magtanong ako, sino yung matagal na ng arkad? O ng kad? Pero looking on your ranks, matagal na kayo sa servisyo. Alam niyo na rin yun. Kung talagyan natin ang SPO4 dito, si Dilaban, Dilasan. O, ano yung matagal na battle cry ng kuwan? Tingnan natin, maghanap tayo ng isa ng SPO board. Yung si katayin mo. Matagal na battle cry ng PCI. Okay, sige. Okay, thank you for your one. Okay lang din.
tayo ng nasa gitna na radyo. Yung PNSG. Yung SPO2 na yun. O, SPO2. Ano ba yung SPO2? PSMS pala. May PSMS dito eh. O, dito. Wala. Ay, akala ko siya ang magsagot. Magtaas ang kamay. Bali yung sa PCR natin, sir, pwede nating magpan na crime solution. Pwede nating ipasok, sir. Ulitin ko yung tanong yung battle try natin, yun ang ating goal at saka mission. Punta tayo dito sa corporal. Saan yung corporal dito? Nawala na yung corporal, wala dito. Dalawang mataas, dalawang bumaba, dalawang nakakaramin natin. Dito sa PCR sir, need po natin na ganito sir para po sa mapasok po natin yun sa crime solution at WBN. Parang almost the same lang. Okay, dito tayo. Alam ko, magkakasi ito dito. Yung nagpupulan eh. Parang tumuloy ito nagpupulan. Dito na eh. Anong yung sagot dito? Siya din naman sa atin. Yung pinag-usapan natin dito. Sangin. Police community relation. Sir, sa PCR po, the common goal po for us is to build up a stronger community relationship and interaction to the community. Okay. Okay, medyo malapit. Parang lampas 75. Parang pwedeng gawin Parang kulang pa. So ito siya. Yung last slide ko na naman kita niyo mamaya. Nandun yung... Pero sasabihin ko na kayo ngayon. Yung ating matagal ng mortal crime ng PCR is to win the hearts and mind. Diba? To win the hearts and mind of the community. Dahil tayo PCR, hindi tayo naghahanap na body counts. When I say body counts, neutralization yun. It's either patay, huli, or surrendered. Or nagbilangan tayo ng number of accomplishments or gramo ng drugs or whatsoever. Ang sa atin, meron din tayong count. Body count din ang tawag yan sa atin. Pero, ang counting natin is yung, kaibigan natin. Sino na-influence natin? Kaya nga meron tayong sinasabi na ESG. Ano yung ESG? Marami yung dito, no? Ako sa group, tama ba? Hindi yung ESG na ako sa group. Advocacy support group. Diba? Advocacy support group ang pinag-uusapan natin. Sige, proceed sa presentation kami. Yan. Marami tayong mga katanungan bago tayo, para makita ko bakit ganito yung style ko pag nag-lecture ako? Para malaman ko ang level ng aking mga tinuturuan, ng aking mga in-engage. Ganun dapat din kayo pag PCR kayo. Hindi na ang style ninyo parang shotgun, sabog. Parang introduction ng letter o yung sinasabing greetings. To whom it may concern. Kung nangyalaga natin, to whom it may concern. Kung wala kang pakialam, okay lang, matulog ka. So, tingnan nyo. So, ang tanong ko dito ngayon, based sa first slide. Sino dito yung mayroong schooling, nakapag-schooling ng mandatory mandatory and specialized course ng 2020 pataas hanggang ngayon? Taas na mo. Mandatory o specialized na schooling. Wala sa inyo na schooling? Or nahiya lang kayo, baka magpala ang question ulit ako. Anong batch kayo mga patulungan dyan? 2019 kayo. Anong man? Pasok pa rin kayo dun. Kasi nasabi ko, anong year? 2020. Pero lang, mga natatakot sa akin ng mga isip, huwag kayong matakot. Para nakikita ko nung kapitan ako
ako nun eh, nag-welcome pa nagkamanggalang ko ng buhol. Mas takot sa akin noon yung mga senior kaysa yung mga junior. Na eh wala akong napapalo na senior. Yung napapalo ko lang yun. Junior, very maggahi. Kahit ako lang nagiging ay nila sa awaging CD nila, course director ng scout, pasaway pa rin. Dahil sabi lang, kaya kayo power na siya. Sinalang na ang pinakita ko ng training nila, 70% pa lang ng power isang grupo. Kung nagkapanikamatag lang ko, lumabas ng Super Saiyan ko. Ayun, kung nakatingin sila ng power ng Super Saiyan, natakot na sila. Yeah. So, why I'm asking that question? So, yung mga hindi lang nagtataas ng kamay, bakit ko sinabi? Dahil supposedly itong nire-lecture ko sa inyo, this is already a review sa inyo. Dahil supposedly, mamaya nandiyan yung presentation ko, may sinasabi yan dyan, na dapat itong master plan tagapagtaguyod is kasama ito one of the sinasabi natin sa ating mga subjects na preparatory subjects. Bago yung test na kung anong schooling ninyo. One of the preparatory subjects doon sa inyong lecture, sa inyong mga mandatory or specialized courses na binibigyan ng 30 minutes to 1 hour. Diba? Ano yung mga preparatory subjects natin doon sa ating mga schooling, diba? Kasama yung EOPB, yung PGS, yung Human Rights, yung BAUSI, o diba? Alam ko mga subjects na preparatory subjects dahil marami na rin akong naturuan na subjects at saka marami na rin akong schooling. So, kaya tingnan nyo dyan sa kuan, 2019 pa ito siya. Bakit ko sinabing pasok? Dahil itong CMC is na-approve noong September of 2019. Yung October 7, pasok kayo rito. Diba? Akala nyo ma-skip kayo. No? Pasok kayo rito supposedly. That's the reason why na ang inyong mga activity ngayon is, lalo na inyong mga CAD activities, yung sinasabi natin, dahil ang nasa isip nyo kasi pag sinabing CAD activities, ano sa rin ang nasa isip mo pag CAD activity? Gaya ng mga outreach program sa hindi nga ako nakamali. Dahil alam ka na natin, sabi ng tambay, alam ka na natin. Sabi pa ng bata na mas bata. O what that is? Ibig sabihin mo ang mga yun ang nasa isipan natin. Outreach. God, activity. Outreach yan siya. Corina Sanchez. Yung magbigay ng Corina Sanchez or Kapuso. Magbigay ng chinilas. Yan siya. Yung ating outreach. Na sinimulan natin sa PSDRC, di ba may outreach kayo? Mali. Pero iba ang term. Immersion program. Binago lang ang paghanan. Pinaganda ng konti. Pero habang tumagal, pinapangit ng lalo. Kaya nung assume si CPNP, pinagbawalan niya. Tayo na outreach programs. Kaya kahit may nasalanta na doon sa part ng Lanao, nung nabaha noon yung kapatak, nung yung binabaha din ng portion yung kapatagan, may malabak. After 3 days pa, saka pumunta doon si Probar. Dahil may nag-post na sa social media. Na-picture na kasi ang pulis, nakatingin lang. Parang nakatingin lang, parang nanonood ng sinin. ng luxury na nagkuhan, parang nag-i-eksena si Coco, si Provinciano, na nagtatambling-tambling doon siguro, nalangoy-langoy, yun ang ginawa. Dahil mali na nga ang nasimulan. Kaya, ulitin ko sa inyo, dapat kung andito kayo ngayon, itong 4 corners, itong hall na to, tanggalin nyo muna yung mga nasa isipan ninyo. You focus on our presentation. Para pagdating ninyo ng inyong region, o ng inyong province,
ito na ang implementin yung bago. Kailan pa natin dapat simulan? Ngayon na dapat natin simulan. Kaya lang sabi ko pa nga, medyo late ito siya konti. Kaya ngayon ang reason kung bakit marami sa mga provinces ng Probar hanggang ngayon wala pang peace covenant dahil hindi niyo alam ang importansya ng inyong pagiging PCR. Dahil ang peace covenant, one of the activities siya ng PCR during election. During election yan. Dapat kayo nag-i-insist yan. Kay COP kahapon, marami akong naririnig na mga, Sir, ano yun? Dapat kayo mag-influence kay Kuan. COP. Kay COP. So, ulitin ko, 2019 pa ito siya. 2019 pa yan. Sige, next slide. So yan, exam na naman tayo. Kaya na, tanong na naman. O, taas kamot lang yung gustong sumagot. Ano yung ID card natin? O, ID card, hindi nyo alam. Sino yung card? Dito sa pagkakasi din, meron din sa mga researcher doon. Sabi kayo na pag lumapit ako sa na gugugir pa. Ginugugir pa sa... O, anong ID card? O, yung katabi ng sumagot kanina, to your left. O, to your left. O, sige. Ano yung ID card? Ha? Huwag niyo, sabi ni CS, huwag kayong sumagot ng so far, huwag so far, so far, medyo malayo yun. Saan actually, ha? Actually, yun yung sir, ganito yan sir, sige. Ganito yung sir, pagkasagot, dahil pag so far, parang kung kata pa, malayo ang pini. Wala naman natatanaw dahil pula. Sige, sagot. I-research talaga sila. Mga competitive talaga ito. Sir, IDPICA stands for Identification of Personal Community Affairs Division. Identification of Personal Community Affairs Division. Oh, anong nakasagot sa taas ha? Ang nakalagay sa taas, identify the following acronyms. So, ibig sabihin, abbreviation ko siya. Yung acronym siya, di ba? Sige, dito tumatawag ka sa baka may sagot ka. Ito sa likod. Easy yung mga daliri rin nyo ha. Sige. Sagot ka first. Yan ang tapon namin, sir. Masaya. Tol, abutin mo yung kamay ni sir. Sige, sa partida dahil nablay. P03 ka na eh. Sige, sa partida. Pili ka doon. Anong gusto mong sagutin? Sa 1 to 10. Anong gusto mong sagutin dyan? Yung alam mo. O, RPS meron dito. Mamaya eh. O, sige, ikaw. Tapon yan, sir, ng Dilsur, sir. Wala, o dito yung sabi RPS o. Tira natin. Igandin nyo. Sige na. Baka kunin pa ng iba. Ito na lang yung mic. Lapit ka. Lapit ka kayo, Hindi sir. kaya ng... Walang kuhan ka sa ito. Kunti lang. Dito. Sige na, bago. Huwag ka nang hintay maluma. Bago, habang bago pa. Mamaya, maluluma yan. Tae, ano siya? Ito. May sagot na kayo. Pocket rings, kunin mo ng print. Naghanap ko na. O sige. Ano yung tayo niya? O. Dito sa right side. Wala kang masagot dito. Sa kabila. Anong tayo niya? O. Maghanap kayo dyan. Anong word ang gusto nyo sagutin? Para naman ako. Sige. Pespo yun, si Pespo. Si Pespo. Pespo! Sir, Facebook ng MBS yan. Mga kapatid, yung natili natin. Oo. Alam natin ang natili natin. Yung prinsel, television, radio, Internet. Messaging and print.
And print. And print. And sir. Thank you very much. Okay, kaya para mag-review. Pakita natin guys na mga kami tayo na taga dito. So yan. Tama yan, yung trim. Ang iba dyan, ang letter M is minsan That's lang man yan, tol. media. Hindi yun mali. Ang trim kasi, yun yung mga tarpaulins or yung mga tabloid. Mga medyo bundok-bundok, radio lang ang kanilang means. Yung medyo can-afford, ang TV sila. Flat screen. 85 inches. Yeah? Fun. Yung twin, ano yung twin? Good, good. Palakpakan. Yung isa is Kasimbayanan Weekly Interactive Meeting. Okay, palakpakan natin, sir. Tama yun. Dilsor yan, Pero Dilsor. ang tanong ko, ginagawa niyo pa ba ito yung twin? O hanggang report na lang, wala nang aktual. Dapat ginagawa pa rin natin yan. Tapos yung number 5, yan yung unit namin, yung sinabi mo na kanina. Regional Police Community Affairs and Development Unit. Pag sa region kami, dahil pag sa krami, yung tatanggalin ang R, ang G, ang U papalitan ng G. Police Community Affairs and Development Group. Yung CISO, ano yung CISO? O, CISO. Community oh, mali. Wala, sayang din yung sagot niyo. Ang Hindi sabi na niya, nakahawak ng community microphone. service. Dapat mayroon an. Because the community and service-oriented are two different things. Diba? O, balik tayo ng English 101. Pag mayroon an, anong ibig sabihin yan? Diba? Ang is conjunction. Ibig sabihin, dalawang separate one siya. Pag sinabi kasi community, that's the public. Pag sinabi service-oriented, that's the tayo na government employee. Kaya nga service-oriented. Tayo kasi, anong tawag sa atin lahat na government employee? We are called as public servants. Kaya service-oriented tayo dapat. Diba? Pahinit na lang, pahinit. Okay, AON. Ano yung AON? Hey, television. Magaling talaga ito ng kwan. Magaling ito talaga ng UN mission. Ang AON na sinasabi nyo, ginagamit lang yun sa amin na kami na dating mga UN veterans. Sino ba ang mga UN veteran dito? Yung may experience sa UN. Yung nakalabas na sa Africa o sa part ng South Africa or Haiti. Wala, sir. Pikit lang, sir. Naabot nila. Yung ang tawag namin doon, end of mission. Pikit lang ang 1 month ka kasama na, natin dito. ang status mo na, ilalagay mo na sa status Pikit sa kaupi. sa remarks ng attendance mo is EOM or end of mission. Matapos ka na kasi yun. Kaya 1 month kayo na. Kaya doon magbanjing-banjing, punta ka na lang sa mga. Pero huwag mo punta sa mga pinagbabawal ng mga lugar. Pero ito yung pinag-uusapan natin hindi. Ang pinag-uusapan natin kasi dito, physical. So yung EOM na sinasabi ko dito is engage, organize, and mobilize. Engage. Kung sa mga kabilang grupo, yung sa mga leftists, ang ginagamit nila na term is agitate or arouse, organize, and mobilize. Kita niyo yung NPA, kung bakit madali silang makahikayat ng sibilyan dahil ito yung strategy nilang ginagamit. Kaya tayo, yun din dapat ang ating strategy na ginagamit. Kaya nga doon mamaya sa i-present ko sa inyo na dimension or bagong mukha ng PCR is kumansya, ano to? Ang unang activity natin, ang objective natin is to engage the target audience. Kaya nga yung TIA, hindi pa lang natin sa natin, yung TIA mo. Yung TIA pala yan siya, ang meaning yan is target audience and issue analysis. Kaya dapat, pag tayo magkanda ng activities within the scope of IUPCAT, mga information development operation na yan,
ma-CAD man yan, Community Affairs and Development, or ma-PI man siya, is dapat mayroon tayong projected target audience or community. Hindi siya dapat shotgun approach ang ginagawa natin. Yun ang ibig sabihin niya dyan. Then, RCSP, Retold Community Support Programs. Then, RPSB. Ano yung RPSB? Revitalize police sa barangay. Revitalize Police sa Barangay. Lastly, is yun na yung sinabi ko kanina. Hindi yan siya ano siya pro. Advocacy Support Groups at ASG. Sige, next slide. Bilisan natin ito dito sa resume para kita magtagal. Sige, next. Yan. So, nakita niyo yan sa screen, ang rationale is provide the guidance and procedures of all overall strategy of the CAN, and among which is you intensify community support, raise public trust, safer for security community, and effective crime prevention. So, kung nakita ninyo, dyan sa rationale, nandyan na. Di ba? Crime prevention, pang operation yan. Safer community, operation din yan. Raise pala sa atin yan, intensify community support. So, nakikita niyo nandyan siya yung ang ating partner. So, overall, kaya ngayon ang sabi ko sa inyo, kanina, kaya tinanong ko yung immersion program, yung outreach program. Dahil ang ginagawa kasi natin, bakit sinabi ko kanina makaluma pa, dahil sa tinignan ang sambayan. Yes, alam niyo yung word na CAN, but actually what you are doing is only CAN. Walang D. Walang development. Diba? Hindi tiniruan ang community na na-engage natin how to become more productive, more resilient, more responsive. O nakalagay yun dyan, no? Yun ang ginagawa kasi natin. Nagbigay lang tayo, nagpa-picture. Sir, tingin ka sir sa camera sir, dahil may mga iniyon. O, tingin ka sa camera. Sir, ayusin mo yung post ko dahil ipapadala yung simula. Kinusin pa natin. Do you think it is an action picture? What kind of photo is that? Is that an action picture or photo ops? O, photo ops lang yun. Pero, marami pa rin tayong ginagawa. Kaya sa checkpoint natin, di ba, marami na kapag photo ops dyan. O, di ba? O, yung mga SPM dito, I presume you are the deputy or the chief clerks. Naging yung mga station, di ba? Marami po ng personnel ninyo. Mga nagdadaanan ko, dahil kami, ang office namin, wala kaming marked vehicle. Yung sasakyan ko, yung kuwadyan, wag-wag niya ng sasakyan ko. Sakay dito ng buong program. Kung pwede lang masakay yan ng papuntang tawi-tawi pati Sulu, sinakay ko na yan sa sasakyan ko eh. Hanggang pa sila, nag-akyat na yan. Yung sasakyan ko, wag-wag na yan. Kung sa kuwan pa, burikat na yung sasakyan ko. Nakapasok na yan na kahit saan lugar. So yun. Yung kasi ginagawa natin, meron tayong mga immersion, outreach program, but we are the meeting of our purpose. Or in fact, wala man talaga tayong purpose. Our only purpose is just to alleviate ng kanilang current status. Yung kagutuman nila, yung kahirapan. Pero yung sabi ko kanina, dapat mayroong resiliency. Tingnan niyo yung army pag mag-outreach, pag mag-community engagement. Dahil ngayon, the AFP, especially the CMO, the Civil Military Operations, has realized their very importance to their organization. Diba, nakita nyo ngayon, wala na gaanong gira. Pero maraming activity ang CMO nila. Sa atin dito, sa PNP, wala. Okay na, may nakita ko yung may nagsinyas na gano'n. Ang pinag-uusapan kasi yung pag nakita ninyo, kayo, mabilis ang mata ko dahil sabi pa ng after class ko, ito si Marito, matanglalin ko lang ito.
Totoo yan. Dahil nung nasa Region 3 pa ako, pag mag-SDO doon sa akin, pag mag-SDO ako doon, dahil ang regional office naman ng Pronay nasa Mercedes. So malayo yung city, mga 10 kilometers, approximately mga 10 to 15 meters. Minutes, travel mo, medyo mabilis at saka wala traffic. Pag ako ang SDO doon, automatic yun, pasabilis sa akin. Ingat kayo, ang SDO ng region sa San Valero. Dahil ako lang ang SDO nag-iikot, dalawa kami nag-SDO ko, yung PD ngayon na Sambuang Manila. Pag kami ang duty nung kami ang natatakutan ng Sambuanga City Police Office, CTO. Dahil aabot ako hanggang dulo station, yung Lapuan. Aabot kami doon mag-inspection. Maugulat sila na, ating gabi mo dito sa San Valero. Kasahan nila ako dahil automatic, mag-report sila. Maugulat sila, kaya akong duty. Dahil yun nga, kahit ano, makikita ko yun. Lahat ng aspeto ng police operation, mula sa arawan hanggang karten, pwede mo yung inspection eh. Makikita ko lahat. Kaya nga ako, palagi kong bitbit itong POP. Kahit saan ako pumunta, dalawa lang ito nasa bag ko, tatlo. Ito, yan, yung manual ng managing police operation, at saka yung laptop ko. Pang-apat yung hard drive ko. Nandun lahat ng stored data ko. Kaya pag hanapan niyo ko ng business, hindi na ako mabubulag. Ganun ako, nakagawian ko yan nung na-assign ako ng R3. Dahil sabi ko pa mas R3 doon, Kuya James kami doon. Ako lang pala. Walang tulugan. Lalo na pagpatulog eleksyon, tulog ko lang is 2 oras. 2 oras lang talaga, tapos na ng 10 to 15 minutes. Para ma-synergize lang yung utak. Pahinga mo ng konti. Pero habang natutulog ka, pikit lang yung mata mo. Pero yung utak mo, tumatakbo pa rin. Minsan nagugulang na si Mrs. Babangon ako, kaya sa ulo ko yan, may headphone yan. May patil doon, pati kulpin. Bangon, bukas ng sinukol mo. Sulat. Ulo-ulo. Tapos pagkagising ng umaga, ano bang sinulog ko yung kagabi? Ito siya, ito yung gagawin ko ngayong araw. Ganun yun. Ganun ang country noon dahil nasa amin pa ang plans noon. Kaya noon walang gusto magpasay ng country. Pero ngayon, kung malaman niyo ang trabaho ng PCR, baka ayaw na rin magpasay na ng PCR. Dahil kung tutusin, based dito sa ating manual, sinasabi dito na ang PCR is the independable PNP organization. Ang indispensable. Ibig sabihin, ito ang kung sinasabi natin, patrol is the backbone of police service, ang PCR naman is the indispensable organization in the PNP. Dahil walang success story si Intel, walang success story si Invest, walang success story si Operation kung wala si PCR. Diba? Ngayon nyo lang karinig siguro yun, no? Kaya nga, sabi ni Sir Magalong, when he was in the CIDG, there is no such thing as failure of intelligence. Ano lang ang meron? Failure of community relation. Or PR, public relation. Because if you try to look on the historical data of all insurgencies happened in our country, lahat nag-emanate yan sa community. Huwag na tayong lalayo dito sa area ninyo, yung Marawi Siege. Saan naglungga yung mga multi groups? Di ba malapit lang sa station? Do you think kung mayroon doon good relation ang ating mga Marawi NPS personnel during that time? Do you think nangyari yung incident na yun? Di ba hindi? Yes, sir. Dahil nagre-report. Dahil
police sa community, kasi holder rin, sabi ng Chabacano. Kasi holder rin, wala rin kami pakialam sa PNP, sabi ng civilian. Kaya bagay ko sinabing kasi holder, dahil nangyari din yung sa Zamboanga. Yung Zamboanga siege. You see, ganito talaga ako pag mag-lecture. I am trying to relate on the current mga situation and real incidents na nangyari dito sa atin. Ganon ang kanya. Kaya kailangan natin ang PCR. Next slide. Okay? We want to adapt the fastest changing environment. Ano ang kasama dito? Yung technology shift, socio-cultural transformation, as intense, police and community partnership. Lahat yan, yung tatlo na yun na nakasaad dyan, are actually happening here in Probar. Diba? Here in Barn. Dahil dati ang lugar ninyo is magulo. Kaya tingnan nyo sa social media, ang balitaktakan doon ang Banatan. Yung lately, week ago or 2 weeks ago, diba, na binatikos si gubernatorial candidate ng ISOC, yung nag-comment siya against sa mga Maranao, pati sa Bangsamoro people, na hindi daw sila dapat tumakbo doon dahil di sila doon sanay daw tayo ng kaguluhan dito. Suppose kaya kahapon nandito yung taga mga lanaw group sa nandito kahapon, yung First District at Second District. Sinabihan mo sila, sino sa inyo ang gumawa ng supplement ng salita against law? Di ba? Wala. Dahil walang pakialam sa police. When in fact, nandiyan tayo, yan sa technology shift. Kaya nga ngayon, wala na yung labanan sa bundok. Ang labanan ngayon, andito na sa kapatagan. Andito lang sa dulo ng ating mga daliri. Dahil lahat yung dito may cellphone, di ba? O yung sabihin, wala kayong cellphone. Social media na. Di ba yung cellphone part of the uniform na natin? Huwag lang gamitin during ng patrolya o duty ka sa field. So, yan ang sinasabi ng technology shift. With the advent of technology, of digital era, dapat mag-hook up tayo doon. Kaya nga, sa dimension natin nadagdagan yung IDO, yung Information Development Operation. Yun ang portion doon na marami doon yung medyo sa computer siya. So, culturally, sinabi ko kanina ng president, dapat hindi tayo ganon. Dapat, grabe ko sa Mindanao kasi, medyo sobrang diverse dito yung culture, di ba? Halo-halo dito yung kultura. Dahil pareho sa amin, hindi kami mga taga rito sa Mindanao o hindi taga-Bar. Dahil ako, native ako ng Leyte, ng Waray. Pero ang birthplace ko dito, dahil lagi busy yung father ko. So, ito yung birthplace ko, parang second home ko na rin, may birthplace ko na eh. Pero, I would say na diverse people na rin ako dahil as early as may rank as captain noon, I've already have completed my, yung sinasabi nila ngayon ng mission, my geographical assignment. Because I've been assigned in Luzon, in Visayas, and in Mindanao. Dito sa Mindanao, kasi sinabi ko pa kanina, 2 regions na ang kasabihan ko. Pro-9 and Pro-Bar. Pro-9, ikot ko rin yung 3 provinces nila doon. Dahil naging kagawian ko na yan. Kung saan ako narito yung nasa, iniikot ko lahat ng mga lugar. In Luzon, Region 5 and Region 3 ang assignment ko. In Visayas, Region 7. So, kompleto na ako. Bago ako mag-major noon. Dahil nung na-assign ako dito ng Mindanao way back 2006, kapitan na ako noon. Tapos na lahat ako. Inikot ko na yung na geographical assignment ko. The first assignment here in Mindanao, 2006. So until now,
Kasi matagal-tagal na ako ng Mindanao. And even yung nandun ako sa Recibo, may mga personal ako doon ng mga Muslim brothers din. May Maranao at saka Iyakan ako yung isa doon na personal ko. Sarap na napunta ko ng Mindanao. So yun ang natigan. Yan ang sinasabay yung mga flow, intense political intensification of police and community. Dapat may maganda tayong bonding, close bonding, na hindi masisira ng tadhana o ng panahon. Dapat andun pa rin, parang mag-asawa. Diba? Till death do us part. In sickness and in health. Diba? Ganun din siya dapat pag makakuha tayo. Kaya ako, tingnan niya ako. Lahat ng mga assignments ko until now, may connect pa rin ang aking mga personnel. May connect pa rin sa akin ang community ko. Yung mga lugar pa rin nakapalihiti ako doon, pag makita nila ako, ay Chief pa rin ang tawag nila sa akin. Dahil sa banding, hindi na iiwasan. Dito rin naman si Barito, magugulit ka na naman ito. Iiwasan ka palagi. Marami sa akin ang gano'n na nangyari. Paano nag-retire? Ay, iwasan. Dito naman, palahulog ito. Kaya naman ako ng inom dito. Umiinom naman tayo sa occasional. Pero not to the extent na kuha tayo, sasalaw na natin ang expectation natin. Yes, sir. Opo, sir. Okay, next slide. Yan ang situation natin. Itong number 1. Ito yung PAP Development Plan natin. PDP natin. Actually, yan ang sinasabi yan yung matatag, masagana at maunlad ba yun? Yung pan. Yan yung pan yan dyan. Doon tayo pasok doon sa matatag at mapayapa. Diba? Yun ang ating pan dyan. So, tingnan nyo, pati ang siso. Sa siso, madidiscuss natin yan mamaya. Nasa pan dito sa siso, hindi naman yan sa atin, pero dapat ini-enlighten natin ang ating mga local chief executives. Dahil, for all you know, here in Probar, may ongoing kami ginagawang manual for training with regards sa CISO in coordination with Probar, NAPOLCOM, and the UN NGOs dito sa area ninyo. Baka within the year or by early next year, meron mga trainings na ikakanda about ng CISO yun. Kasama yun ang doon na formulate ng manual. Dahil ang may pinadala ng ARCAN through kay RD, ako pinadala doon. Nakatatlong session na kami yan yan. Yung kahapon lang nagka-receive ako ng text, baka within the month or next month, magkaroon kami ng final meeting for the ratification ng libro na. So, yan. Dahil ang CISO hindi yan sa atin, sa LGU yan. Pero, para pagalawin yan, kailangan tayo doon. Dahil tayo ang mayroong manpower. Next. Pabalik ka ng konti, yung sa Kuban pala, hindi ko na kuhan. Itong Kuban, di ba? Itong Kuban, ito yung nasundan ng Caps to the Black. Di ba? Ngayon, ano na yung sinusunod natin? PSP na. Ano yung PSP? Police sa barangay. I hope na kayo dito lahat is meron kayong barangay na hawak. Or baka, alam nyo lang ang hawak ng barangay pero hindi nyo alam kung sino si kapitan doon. Matatanong yan. Mamaya sa open forum, matatanong natin yan. Matatanong ba yan doon sa inyo? Then mamayang hapon, may open forum after ng kuhan. Mamayang hapon, wala na kayo ibang set siya, mag-norte, tapos nagawin walang mga TPOs. Doon tatanungin, kung wala silang tanong, ako magtatanong. Kaya sabihin niya sila, magtanong sila para maubos ang oras. Dahil pag ako nakatanong, maubos ang oras. Magkukulang pa ako magtatanong. Hanggang katapusan mamaya ako magtatanong lahat. Dahil sabi ko sa inyo, mula R1 hanggang R10, kaya ko mag-formulate ng questions. With
stay in ROPD ng Pro 9 ng kulang-kulang 7 years. 4 years ang una, mahigit. Then almost 2 years yung pangalawa. Ganun ako katagal. Kaya pag nasa Pro 9 pa ako, pag medyo apiki ang kapre, ako yung pagkaganyan. Tawagin si Marito, relate na naman ang assignment ko. Kaya naman kayo pa ko na nangyari sa akin. Ayun, ako po yung lumali. Andito na ka sa proba. Kaya nakita kami nung last week, nung nag-sign ng covenant doon sa Kwan. Ang iba siguro sa inyo, ang hindi nandun yun eh. Sabi sa akin ng mga taga-prolet, sir, balik ka rito sir, kailangan ng kapre. Asin nyo na yan, bahala kayo sa atin dyan. Matatanda na tayo. Nangumulubot ka, pumapotay na ko. Pag-iba na ubos na lang ko. Okay, next slide. Yan. Diba? Nandiyan sa unang bullet. Dati sa bayan tayo sa Tiniglan. Pero, nag-transition tayo, pinalitan ng more logical, flexible, and consistent tridimensional rule. Ito na yung tinanong ko kanina sa inyo. Yung number 1 na tanong. Which is identical. Yan na yung bagong kuha natin. Kaya nga nakalagay dyan sa second slide, this is the new phase of PCR. Yung identical. Tingnan nyo sa class. Importance of social awareness and cultural understanding. Kaya kayo dito sa atin, dito lang sa inyo sa Mindanao, di ba? May mga kultura dito, may mga tradisyon na since a memorial na hindi na talaga mababalik. Pero meron din naman na hindi pa natin yung baguhin. Di ba? Meron dito mga ibang tribe na hindi natin dapat nilang mapagsama. Di ba? Meron yun. Pero, meron din naman common denominator na in exceptional instances na pwede natin sila mapag-join. Diba? But not all of the time. So dapat yun ang ating i-flourish or yun ang ating ikukuha na pagtibayin natin. Para mas lalo sabi pa nga kanina, yung bonding, yung intensification of ties ng dalawang grupo. Kaya tayo dito, kaya nga yung sinabi ko kanina yung statement ng gubernatorial candidate na Miss Oak, nung sinabi niya yun, maraming nag-react ng mga Muslim brothers doon, lalo na yung mga Maranao. Kaya yung sabi ko kahapon sa mga Tagalano, di ba lahat sabi ko, lalo maraming Maranao sa inyo dyan. Wala man lang may nagkiwa sa inyo ng kahit isang comment na dyan, sabi ko, gamit nyo yung private account nyo lang na kahit PNP kayo. Dahil Maranao kayo, sabi ko. Diba, hindi kayo nag-react. Payo lang kayo na inaapakan yung kultura ninyo. Kaya nang ibig sabihin yan, cultural understanding. So tayo, dapat ganun tayo, maingat tayo PCR. Dahil, minsan or madalas, si operation, pati si S2, hindi nila ito nila kinukuhan. Pero, nandun naman yun. Kaya nga diba sa ating mga CMCs, may nakalagay doon sa coordinating instruction. Observance of human rights policy at all times. Diba? Nakalagay doon sa ating mga coordinating instructions. Next! So sinabi dyan, new phase. Nabanggit na natin yan kanina. Tingnan nyo sa number 2. More purposive role of the community and significant contribution to the local and national development. Why purposive? Dahil supposedly si PCR, pinipersuade din niya ang perception. Namaya namin sa mga further slides ko na i-present. Nag-persuade natin na mabago natin ang pananaw niya. Kung dati negative ang kanyang perception against towards sa atin or towards sa kasamahan niya, dapat mabago natin yun. Trabaho yun ni Arkan.
Trabaho yun ni Encan. Trabaho yun ni Pican. Trabaho natin yun. Being Indican family. Hindi yung trabaho ni Intel. Dahil ang trabaho ni Intel, mag-Intel monitoring lang yun. Then ulihin. Pag hinuli yun, kaaway na lang. Dagdag kaaway na naman ng gobyerno. Diba? Sige, next slide. Aims to advocate and reflect the unhearing Filipino character. O parang pareho lang din kanina, similar sa cultural. Which stands and leads to make a cohesive. That's why sinabi ko kasi niya kanyo, if you can recall, I used the term na resiliency. Ang resiliency kasi, ang term ng resiliency, sa mga researcher natin, o basahin ninyo, i-search niyo ang word na resilient. What does the meaning word resilient means? Pag sinabi kasi resilient, yung despite of the problems or trials, kaya pa rin nila tayong umamon. Yun ang resilient. Yun ang resilient. Kaya kasi sinasabi, character which stands and leads to make a cohesive community infuses importance of social awareness. Because we want to develop na ang ating community ma-develop sa sarili nila yung sinasabi na kasama ako dyan. Pari yung sinabi ko kanina, yung mga instances yung nangyari na sa Mpo kasi sa Marawi Siege, na parang walang pakialam ng community. Sabi, hindi naman siguro kasi may magiging biktima. O yung siguro yung isip ko ng kapitbahay ng mga multi-groups. O nung lumaki ang issue. Remember, gentlemen and ladies, walang pagsisisi na nasa huli o na nasa unahan. Lahat nasa hulihan yun. Nasa huli, yes sir. Dahil due respect to the ladies na tinanan dito, diba? Kaya yun ang reason kung bakit meron din tayong mga nagiging single parent. Dahil sabi na, at alam ko sir, binata, kaya lang binata lang pala. Binata. Diba? Ulitin ko, with respect sa ating mga ladies. Kaya, what I'm try to drive here lang is that na walang pagsisisig na nasa unahan. Lahat yan is nasa katapusan. Nasa dulo. Tama po sir. Paano yan ngayon kung hindi ka na makapagsisig? Kasama ka na rin sa hindi man na 45 degrees ang underground. Kung magsisisi ka, wala na. Magsisisi ka na doon, magpili ka na doon, kay Monsignor Satanas, Monsignor San Pedro. So, kalawang pipili ito. Acknowledge the crucial contribution of family at the core of the community. Family bonding dito. Dito sa atin, di ba? Sa Mindanao, and even part of Cordillera or Cordillera administrative regions, yung core, is also doon ang family ties. Kaya dito sa inyo, may there ng rido. Yung, in other word, is palagusan ng lahi. Di ba? Dahil ako, Kristyano, may mga experience ako rito, mga incidents ng rido cases. In Zamboanga, Sibugay. Mayroon ako mga senator doon na rido case. Christian ako, pero ako nag-settle. Sa tatlong kaso, dalawang kaso doon na naayos ko. Congrats sir. Dahil yung Kahit tanong na yun sa mga magkakarido. Na-promote na ako ng life care and medyo ng anak. Nag-mission pala ako sa UN. Sa Liberia, ng 2030. Kaya hindi ko na subaybayan. Pero yung dalawa, naayos ang kaso. Ang ngayon na, ando pa rin sila, nakatira pa rin sila sa lugar nila. Dahil naiwasan namin na mag-escalate ang review cases doon. Yung mga senator ko ng mga cases na yun. So, ang family ties. Dahil minsan ito yung pinaghuhugutan natin ng accomplishments. Ang family ties. Then, uses community communication innovations. Yun nga. Yung gadgets natin, yung cellphone natin, yung internet. May mga ibang area na mayroong free wifi. Makakapag-cyber patrolling tayo, makakapag-surfing tayo ng mga issues.
Pero tayo minsan walang pakialam. Kalman tayo sana. Then, enhance community engagement. Yun ang sinasabi kanina. When we say enhance community engagement, dagdagan na kasi natin ng development. Hindi palagi lang community assistance or immersion lang or outreach lang ang ginagawa natin. Dapat may purpose. Kaya sabi ko rin yung mga previous slide, di ba nakalagay purposive. Dapat mayroon kang, kung sa Bisaya, mayroon kang tumong, mayroon kang goal, mayroon kang alhikain, na gusto mong magbago, na gusto mong maging ganito sila. Kung sa business entity, anong tawag dyan? ROI, Return of Investment. May negosyo ba na gusto mo bankrupt? Kaya nga bago magtayo ng negosyo, anong ginagawa? Merong feasibility study. 5 years ba? Kapatid mo, 5 years pinakamababang planning. 5 years ba mag-survive ako? After 5 years, after 10 years, nandiyan pa rin ba ako? Kung sa tingin na hanggang 10 years, so dapat, before the 10 years come, dapat may panibago. Ganun kasi RBA mag-isip. When I have my planning course with the PNP, we have the chance to visit the planning office of the AFP. Kaya, medyo nagbilib ako sa PNP, sa AFP. Dahil mayroon silang medium term, mayroon silang long term na planning. 10, ang pagkailan mga nila 10, 15, 20 ang planning nila. Sa atin, current state lang. Ang PNP, ano lang planning? 5 years. Wala tayong 10 years planning. Hindi na sinisiraan ko yung PNP. Tingnan nyo yung mga accounts natin. Yung PES natin. Yes. Yung one natin, di ba? Padalas na dahil sabi na information overload. Yes sir, napapasokan ng hacker. O mag-update pa. Diba? Minsan may mga tanong tayo. Kaya dapat ngayon yung digital. Kaya ngayon ang kinupa ko pag kami nag-uusap-usap tayo mag-klase ko. Pag tayo na nga sa taas, baguhin na naman natin ang usapan. Majority sa atin nakapag-UN. Like for me. Kaya minsan sinasabi ko sa sarili ko, okay, makapag-pili lang ako, okay na ako, hindi lang ako makapag-RD, okay na ako. Dahil major pa lang ako, nakapag-RD na ako noon. Sa ibang bansa pa. Totoo yun. You can look on my PDS. If you can access my PDS, you can look on my PDS. Dahil natanong yung promotion ko ng Kevin. Sabi sa akin ni Sir Milan, DICTA pa siya noon. Ano ba mga karpi ang ating mga When you expound to the board, what is the meaning of regional commander or what is the equivalent rank or designation in the Philippines? Itong arsenal lang dito. Sabi ko, to the Honorable Chair, si Sir Gabriel Manolo ng TDCS, Secretary Sir Gabriel, sabi ko, Sir, actually sir, the regional commander stands for in the Philippines, regional director. I have with me personnel of one contingent of Indian nationals, one contingent from the Chinese nationals, one contingent from Pakistani, and one Nepalese. Ang contingent is battalion size. You see? Oh. Isipin na, gano'ng kalaki ang battalion? 1,000 yun. 1,000 hindi pa rin dito sa ating pagbatalyon, skeleton lang. Doon, full complementing ng UN. Ang rank ko pala na audition. You see? Kaya nag-arti na ako. Kaya siya naisip ng sarili ko, hindi na, no need na ako makapag-arti dahil nag-arti na ako eh. Iba-ibang nationality pa. 7 nationalities ang hawak ko noon. Nepalese, Chinese, Pakistani, Indian, Norwegian, Polish, Kenya, Zimbabwe. So marami. Kulang-kulang 15 siguro nationality. Kasama rin pati Pinoy.
apat lang kami ng Pinoy. So yun ang natin yan dyan, yung family ties kasi ito yung community engagement, dapat mas palakasin natin. Kaya nga, enhance siya. Dahil yung kasi yung palagi natin ginagawa, kaya palagi sinasabi ni Chief. Kaya ngayong lately, nabago naman ang tenor ni Chief PNP. You engage your community. It is addressed towards us. DPCR. Pero hindi yun ibig sabihin mag-community outreach. Kung mag-community outreach man, dapat may purpose. Dahil madalas kasi ginagawa ninyo, wala kayong TIA na ginagawa. Yung target audience and issue analysis. Yan ang problem. That's the reason why na kayo nga. Kaya nga, dito kasi, sa profile, ang observation ko, yung immersion nila is only good for 1 day or half day. Mali yun siya. Dahil ako, ang competency ko sa PCR o sa CAT, is CMO and Civil Affairs and Public Affairs. Ang immersion namin mababa, 3 days. Pinakamataas, 2 weeks. CMO ko, 1 week kami CMO ko, 3 days kami nag-immersion. Civil Affairs, 3 days. CMO, Public Affairs ko is 1 week ang immersion namin. Pag the word araw kasi emerge, dapat magkipaghalubilo pa sa community kung saan kayo mabubuan. Kaya sa akin, kung hindi sila picture, tapos na immersion, yun na, tumawa si ate. Tapos kaway-kaway, tapos na agad, bigay ng flyers, wala rin sinabi, ang sinabi lang, tingin sa camera, tingnan na malalim, tapos na, parang excel lang. Yeah? Okay, next slide. Recognize the role. Okay na po mga Carby. Kaya nga sinabi ko kayo na sa inyo, you are very much opportunity Maligayang araw po sa inyo. in Good morning. Provar because Salamat po you sa have the panonood. UN NGOs na Bye-bye po.